Mga nanay at tatay, hindi po ninyo dapat ituring ang inyong mga anak bilang inyong retirement funds. And on the other hand, kayong mga anak, you should not expect your parents to provide for you for the rest of your lives. What's up sa inyo mga boss, madam? Ryan here, back at it again sa isa na namang episode at kwentuhang siguradong may kwenta. Uy, by the way, if ever na napanood na ninyo yung video natin about real estate investing for as low as 3,000 pesos, meron akong napakagandang updates dun Dun sa time na ginawa ko yung video na yun, binili ko yung investment na yun for as low as mga 29-30 pesos per share lang. Nung nagsilip ako ng charts ng isang araw, syempre gulat-gulat naman ako. Kasi nakita ko na yung investment ko na yun in just 3 to 5 months, kumita na pala ng 20%. So if hindi mo pa pinapanood yun, naku, sayang kasi hindi mo nalaman ng maaga. Ang saya isipin na yung mga tamang investments na pinasukan mo ay talaga namang nag-a-appreciate at kumikita over time. Siyempre naman masaya akong lumago yung capital ko at nagkaroon pa ako ng dividends at the same time. Pero lagi ko namang sinasabi sa inyo, di ba, na hindi ako nag-i-invest para lamang lumaki at kumita ang aking pera. Nag-i-invest ako to achieve specific financial goals, and isa sa mga financial goals na meron ako is ang retirement. Teka Ryan, ilang taong ka na ba? Parang ang aga mo naman magplano para sa retirement. And maaring yan din ang iniisip mo na napakaaga pa para magplano ka para sa iyong retirement. O maaring din minsan hindi mo nga naisip kung ano yung retirement na yan. Kaya kung ikaw ang kausap ko ngayon sa video na to, at kung gusto mo ring malaman kung gaano nga ba tayo dapat kaaga naghahanda para sa retirement, ang video na to ay para sa iyo. Target your friends, mag-relax ka na dyan, and you know what to do, boss madam. Kaya naman welcome sa ating Tanungan Thursdays! Woo! At sa segment natin ngayon, isasagutin natin ang tanong na dapat ko bang maagang paghandaan ang aking retirement? Well, it's probably your first time na marinig kung ano ba yung retirement na yan. Lalong-lalo na dyan sa mga ka-Gen Zs natin dyan na napakabata at wala naman talagang idea pagdating sa mga bagay na ito, no? So, for the context of our video, boss madam, ang ibig sabihin natin dito sa retirement ay isang estado ng iyong buhay kung saan hindi ka na required magtrabaho o kumita ng pera para buhay kasi meron ka ng mga sapat na investments or savings para sa iyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. And I want you to understand, boss madam, that retirement should not be a state of age. It should be a state of financial capability. Sa Pilipinas, ang typical na retirement age ranges from 55 to 60. Paano kung 55 ka na pero wala ka pa namang sapat na ipon o investments? Makapag-retire ka ba? Syempre hindi. Kailangan mo pa rin kumayod sa labas, di ba? On the other hand, paano kung 45 years old ka pa lang pero may sapat ka ng investments and savings para mabuhay regularly? By all means, pwede ka na mag-retire. So, it's very important na ang konsepto nyo ng retirement ay hindi lamang para sa mga matatanda. Ang retirement ay para sa mga taong may kakayahan na. Now, you will be surprised, boss madam, no? Kasi hindi maganda ang estado ng retirement dito sa ating bansa. Napakarami nating mga kababayan kahit matanda na yung nagtatrabaho para hindi dahil gusto nila, pero dahil kailangan nila. Napakarami nating mga kababayang umaasa sa mga anak o sa mga relatives para mabuhay, and marami pa rin tayong mga kababayang umaasa lamang sa pension once they retire. And maaari nating i-attribute yung hindi magandang lagay ng retirement sa ating bansa sa ating kakulangan sa financial literacy. And hindi naman tayo tinuturuan kung paano mag-retirement planning, hindi ba? Kaya naman napakagandang as early as now, mayroon ka ng idea that retirement is a state of life that will eventually come to you. Well, napakarami ng videos and contents out there about retirement and proper retirement planning. And at the same time, hindi ko feel na ituro na yun sa inyo kasi hindi pa naman ako talaga retired. And sinasabi ko nga sa inyo, di ba, na lahat ng ipinapakita at itinuturo ko sa inyo is something that I've already achieved here. Kaya naman, ang gagawin lang natin sa video na ito ay ipaintindi sa'yo. Lalong-lalo na sa mga Gen Z gaya ko kung bakit dapat paghandaan ng retirement at kung bakit dapat paghandaan ito as early as you can. Sa ating unang dahilan kung bakit dapat mo na paghandaan ng retirement is that retirement is not exempted
from inflation. In simple terms, boss madam, ang inflation ay isang normal na pangyayari kung saan taon-taon ay umaakyat ang presyo ng mga bilihin, and because of that ay bumababa ang buying power ng pera mo. O eto, para mabilis kang magka-idea about inflation na, abutan mo ba yung panahon na yung pochi piso lang makabibili ka na? Aba ngayon na nagtry akong bumili, 152 pesos na. And not just that, boss madam, tanungin ninyo yung mga nanay at tatay o yung mga lolo at lola nyo patungkol sa mga presyo ng bilihin noon. So we can see from that simple perspective na talagang nagmamahal ang mga presyo ng bilihin over time. So imagine moving forward 10, 20, 30, 40 years from now kung magkano na yung mga presyo ng bilihin. Kung ngayon yung 100 mo makabibili ka na ng Chicken Joy na combo meal, aba after some time baka yung 100 mo pang Yum Burger na lang, di ba? That's why it's so important na ang isang tao is aware of the rising prices of goods over time. And boss madam, yung inflation is not only present to your daily goods, yung tuition fees and educational fees may inflation din ho sila. Aba yung healthcare and hospitalization bills meron ding inflation. And in fact, minsan mas mataas pa yung inflation sa ibang mga bagay as compared dun sa mga daily goods natin. Now, I want you to imagine this kung ngayon yung 25,000 pesos buwan-buwan ay tila isang maluhong pamumuhay na, sigurado ko 20, 30, 40 years from now, naghihingalo ka na kung 25,000 pesos lang yung monthly lifestyle budget mo. Paano na lang kapag yung lifestyle na gusto mo in your retirement is magarbo, masarap at masaya, siguradong mas mataas din yung inflation mo. Kaya ngayon pa lang, you have to set your mind na taong-taong magmamahal ang mga presyo ng bilihin. Yung crush mo na lang ang hindi nagmamahal sa'yo. All the more I want you to realize, boss madam, the longer you are from your target retirement, the bigger the factor of inflation is. Second reason as to why you should prepare for retirement early is that retirement is a costly stage of life. Syempre naman, boss madam, as you go on in life, nag-iiba din yung lifestyle and expenses mo. Iba yung pinagagastusan mo kung single ka, iba yung pinagagastusan mo kapag nagkaanak ka, iba yung pinagagastusan mo kapag nasa mid-40s to 50s ka na. As we go on in life, there is also a change in lifestyles. Kung ngayon ang mga pinagagastusan mo lang ay mga skin at battle pass, sigurado kung kapag nagkaasawa ka na o nagka-family ka na, mag-shift na rin yung priorities mo. Mas mahal na sa skin at battle pass yung mga paggagastusan mo. And syempre, mag-spend ka na sa education ng mga kids mo, sa pag-maintain ng mga assets o bahay na meron ka, sa pag-maintenance ng mga kotseng meron ka. Nako, truly, adulting is a hard thing to grasp. And so, all the more you can expect na mas mahal kapag nag-retire ka na. Syempre, tanggapin na natin, naglalabasan din yung mga hospital bills kapag tumatanda na tayo. Hindi na pwedeng araw-araw ka na nagfa-fast food during that time. So, bibili ka na ng healthy food, which is medyo expensive than the typical one. Mga kailangan ka ng paggastosan for your maintenance and all these things. And not only is this costliness caused by the shift of lifestyles, mayroon ding mga lalabas na unexpected expenses that will surely cost you a lot. What if i-pull mo na lahat yung mga expenses na to? Tingin mo ba magkakasya 1,000,000 sa'yo? Ako, boss madam, I'm telling you as early as now, hindi lang po 1 o 2 milyon ang kailangan ninyo pag nag-retire. Tens to hundreds of millions ang kailangan ninyo pag gusto ninyong mag-retire ng maayos. Kaya hindi pwedeng putyo-putyong budget lang yung ibigay mo para sa retirement mo. Kung gusto mong tipirin yung sarili mo in your retirement, by all means, go. Pero karamihan sa atin gusto rin namang i-enjoy ang golden years natin, di ba? Isipin mo, nung bata ka, nagpakahirap ka na nga magtrabaho. Hanggang pagtanda mo ba, gugustuhin mo pa rin magpakahirap? Syempre, hindi na, di ba? As much as possible, we would like to live our retirement that can be a blessing not only to ourselves, but also be a blessing to others. So you have to expect na kailangan ninyo ng napakalaking pera when it comes to your retirement. Well, I can do the computations and the math for you para malaman mo kung magkano accurately yung kailangan mo for retirement. But for this time, ang bossing tip ko sa'yo is that expect that in your retirement, you will need tens of millions of pesos if you want to have a sustainable retirement life. Expect na sobrang mahal mag-retire, kaya hindi ito dapat baliwalain regardless of your age. Ang ating pangatlong dahilan as to why you should prepare for retirement is that retirement is a lengthy way of life. I think obvious naman kahit hindi ko sabihin sa inyo, no? But as the years go by, humahaba ang buhay ng mga tao. Gusto mo ng pruweba? Oh, Juan Ponce Enrile.
Ngayon, mas knowledgeable na tayo kung anong mga pagkain yung dapat natin kainin to be healthy. Alam na rin natin kung anong klase ng lifestyle yung dapat natin ibuhay para humaba ang ating lifespan. Available na ang technology and medical practices para i-maintain ang buhay ng isang tao para mapahaba ito. And dahil patuloy pang nag-aaral ng mga eksperto at patuloy na lumalabas sa mga makabagong teknolohiya, makakaasa tayong we are going to live longer as years pass by. So expect mo na rin na yung retirement mo hindi ka lang tatagal ng 5 to 10 years. In fact, i-expect mo na yung retirement years mo might take you 15 to 20 or even more years bago ka talaga kunin Lord. And the longer the life event is, the longer the preparation stage should be. Kung kayo nga, pag mag-weekend vacation kayo, mga linggo o buwan yun yung pinaplano yung gala nyo, di ba? How much more yung retirement na halos araw-araw ka nang nasa bakasyon. I'm telling you this para magising ka in your senses. Preparing for retirement should be as early as possible. Hindi pwedeng pag 15 o 10 years ka na lang magre-retire, doon ka na lang magpaplano kasi sigurado kung kakapusin ka talaga. And if you will understand as early as now that there are greater chances na mabuhay ka ng mas matagal, you will appreciate early retirement planning. Kung gusto mo talagang ma-maximize yung retirement life mo, dapat mong intindihin na lengthy ang retirement and so, dapat iba yung paghahanda at preparasyon din ang ginagawa mo para sa future life mo. And our fourth reason as to why dapat mong paghandaan ng retirement as early as now is that we want to break the toxic culture. Marami tayong mga katangian dito sa bansang talagang magaganda. Masayahin tayong mga tao, friendly tayong mga tao, hindi easy to cope up with, natural sa atin ang pagiging matulungin, at very strong ang ating sense of family. Pero tanggapin din natin na mayroon din tayong mga katangiang hindi ganun kaganda. At isa sa mga pangit na katangian na yan ay ang ating kultura pagdating sa ating pangpinansyal na buhay. Unang-una sa listahan ay yung mga magulang na umaasang ang kanilang mga anak ang bubuhay sa kanila pagtanda nila. Alam nyo, to be honest, hindi naman dapat responsibilidad ng isang anak na buhayin ang kanyang mga magulang. Kasi hindi naman nila hiniling na maipanganak dito sa mundo, di ba? Hindi ko sinasabing wag na tayong magbigay lahat sa ating mga magulang pagtanda nila. In fact, ako mismo, I'm currently saving up to date para may maibigay ako sa aking mga magulang pagtanda nila. Para ma-spoil ko sila at para masuklian ko lahat ng pagmamahal na naibigay nila sa akin. Pero yung gagawin kong yun ay nakabase lang sa aking kagustuhan at hindi base sa responsibilidad. And madalas pa ninyong maririnig that the Philippines is the only Christian nation in Asia. Pero merong sinabi sa Biblia pagdating sa financial flow sa isang pamilya. Sabi rin sa verse na yun, for children are not required to save up for their parents, but parents for their children and their children's children. Mas tagos yung sinabi dun sa Tagalog. Sapagkat hindi nararapat na ipagtipon ng anak ang kanilang mga magulang, ngunit ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Mga magulang, wag po kayong magagalit sa akin kasi hindi po ako ang nagsabi nun. And what's sad is that even to my personal circles, naririnig ko na yung mga magulang nila as early as now, inaasahan na nila yung mga anak nilang bubuhay sa kanilang pagtanda nila. You want real talk? Sige! Here's real talk. Mga nanay at tatay, hindi po ninyo dapat ituring ang inyong mga anak bilang inyong retirement funds. So aware ako sa fact na napakarami nating mga kababayang hindi naman talaga kaya maghanda at mag-ipon para sa retirement dahil sa hirap ng buhay. And if ikaw yung kausap ko ngayong nasa ganyang kalagayan, saludo ko sa'yo. Kasi pinipili mo pa rin magpatuloy sa buhay sa kabila ng hirap nito. Pero kung ikaw yung kausap ko ngayon at mayroon ka namang kakayahan para mag-invest o mag-ipon para sa retirement mo, pero wala kang ginagawa, mag-isip-isip ka na, boss madam. And on the other hand, kayong mga anak, you should not expect your parents to provide for you for the rest of your lives. Hindi naman pwedeng kahit patanda ka na, may trabaho ka na, umaasa ka pa rin sa iyong mga magulang. You should have a sense of independence and a sense of responsibility. Hindi pwedeng forever mong ini-expect na andyan ang mga magulang mo para sa'yo. That's why you should also save up for yourself. Hayaan mo makapag-prepare din ang iyong mga magulang for their own needs. Dapat marunong ka na mag-budget ng maayos. Dapat marunong ka na mag-save. Dapat alam mo na kung ano mga protection policies yung binibili mo. Dapat marunong ka na rin mag-invest. You should take control of the things that you can control
as early as you can. Perfecto ba ako dahil sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito? Absolutely hindi. Pero alam ko ang mga primary principles na dapat kong sundin so that I will not be a burden to my parents in the future and that I will not be a burden to my future family too. Let's start being parents that prepares for our own retirement and let's start being children that's responsible for our own finances. The question na lang, boss madam, is are you now willing to break this toxic Filipino culture? And diyan ang ating napakamalaman na kwentuhan tungkol sa mga bagay na dapat mong malaman sa iyong retirement. And yes, I really want you to understand na hindi po basta-basta ang retirement. Napakarami ko ng taong narinig sa aking financial planning sessions na sinasabi nila, sayang Ryan, sana sinimulan ko to nung bata pa ako. Ulit-ulit ko lang naririnig yon sa mga kausap ko, boss madam, and hopefully sa'yo hindi ko na ito marinig. And after this video, I want you not only to reflect on yourselves but also to start taking action. And kung gusto mo pa ng mga value-adding na kwentuhan gaya nito, huwag mong kalilimutang pektusan ang subs button and i-like and follow mo na rin ang ating mga pages para hindi ka naman mahuli sa mga usapang gaya nito. Hopefully, makita pa kita on our next contents at muli, eto si Ryan na nagsasabing laging lamang ang may alam. Bye-bye!